Nakatitig ako sa kalendaryo sa aking mesa habang nakaupo sa opisina. Lumipas na ang ilang buwan mula nang magsimula ang lahat sa amin ni Adrian. Nagsimula ito bilang simpleng pagkakaibigan, ngunit ang damdamin ay umusbong na parang bulaklak sa disyerto. Hindi inaasahan, ngunit hindi rin maikakaila. Sinubukan kong itanggi ito sa aking sarili, ngunit ang puso'y sadyang matigas. At ang mga oras na kasama ko si Adrian ay tila mga paglalakbay sa isang mundong hindi ko inaasahang kakapitan ko ng mahigpit. Ang araw na ito ay hindi naiiba. Tila may sariling buhay ang oras sa opisina. Mabagal itong umusad at bawat tunog ng orasan ay parang hampas sa aking konsensya. Minsan ko nang pinangarap na ang buhay ko ay maging simple lamang. Isang asawa, mga anak, at isang bahay na puno ng pagmamahalan. Ngunit heto ako, nasa gitna ng isang sitwasyon na hindi ko inasahang papasukan ko. Nang mag-ring ang aking telepono, agad kong sinagot ito. Umaasang si Adrian ang nasa kabilang linya. Ngunit ang boses ni Mia, ang aking asawa, ang bumati sa akin. Renzo, mamayang gabi, may dinner meeting ka ba? Tanong niya, puno ng pag-aalala ang boses. Wala, bakit? Sagot ko. Pilit na itinatago ang kaba sa aking dibdib. Mabuti naman, gusto ko sanang ayain kang mag-dinner sa labas para naman makapag-relax tayo kahit sandali. Oo, sige, magandang ideyan yan. Habang nag-uusap kami ni Mia, naramdaman kong bumigat ang aking loob. Hindi ko maiwasang makonsensya sa kabila ng lahat. Mahal ko si Mia. Subalit si Adrian ay may puwang na sa puso ko na hindi ko na maipagkakaila. Sa bawat pagtatagpo namin ni Adrian, isang bahagi ng pagkatao ko ang bumubulong na mali ito. Ngunit may bahagi ring nagsasabing ito ang tama para sa akin. Pagkatapos ng tawag, nagpasya akong lumabas ng opisina. Kailangan kong makalanghap ng sariwang hangin at marahil ay mag-isip-isip. Sa paglalakad ko sa bulwagan ng opisina, natanaw ko si Adrian, nakatayo sa dulo ng pasilyo. Magkatinginan kami at sa isang simpleng tango, nagkaintindihan kami. Coffee? Tanong niya habang lumapit ako. Sure? Sagot ko, kailangan ko rin yan. Pagdating namin sa malapit na kafe, umupo kami sa isang sulok. Tahimik kaming nagkatinginan, tila ba nag-uusap ang aming mga mata. Sa wakas, siya ang bumasag sa katahimikan. Renzo, hanggang kailan natin ito itatago? Tanong niya, puno ng pag-aalala ang boses. Hindi ko alam ang isasagot. Alam kong dumating na kami sa puntong kailangan naming magdesisyon. Ngunit paano? Paano ko iiwan si Mia at ang buhay na kasama siya? Paano ko ipaliliwanag ang lahat kay Adrian na siya rin ay may sariling pamilya? Adrian, hindi ko alam, sagot ko. Pero ang alam ko lang, mahal kita. Nakita ko ang kirot sa kanyang mga mata. Alam kong pareho kaming nasasaktan sa sitwasyong ito, ngunit pareho ring sabik sa isa't isa. Sa aming pag-uusap, hindi namin napansin ang oras. Lumipas ang mga minuto at oras hanggang sa kinailangan na naming maghiwalay. Bukas ulit? Tanong niya, puno ng pag-asa ang boses. Oo, bukas ulit, sagot ko. Kahit na alam kong bawat pagtatagpo ay tila isang hakbang palapit sa isang bangin. Pagbalik ko sa opisina, isang email ang bumungad sa akin. Mula ito kay Mia. Binuksan ko ito at binasa ang mensahe. Habang inaabsorb ko ang nilalaman, tila bumagal ang ikot ng mundo. Nais niyang pag-usapan ang tungkol sa amin, sa lahat ng pagbabago sa aming relasyon nitong mga nakaraang buwan. Pakiramdam ko ay nahulog ang puso ko sa aking sikmura. Sa gitna ng pag-aalala at pagkabigla, biglang nagring muli ang aking telepono. Tumawag si Adrian. Renzo, may kailangan kang malaman, sabi niya. Puno ng kaba ang boses. Bakit? Anong nangyari? Tanong ko. Basta kailangan nating magkita. Ngayon na. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Ngunit ang pakiramdam ko'y para akong nasa isang dulo ng bangin
At isang hakbang na lang ay mahuhulog na ako. Sa sandaling iyon, alam kong may isang bagay na malaki ang nagbabadya, isang bagay na maaaring magbago sa lahat. At doon, sa gitna ng kaguluhan ng aking isipan, natapos ang araw na iyon, puno ng mga tanong na hindi ko pa alam ang sagot. Ang aming kwento ni Adrian ay tila isang nobela na puno ng mga lihim at pag-aalinlangan, at sa bawat pahina ay may bagong tuklas na handang mabasa. Ngunit handa na ba ako sa susunod na kabanata? Sa mga sumunod na araw, patuloy ang aming lihim na pagtatagpo ni Adrian. Naging mas madalas ang aming pag-uusap sa opisina, sa telepono, at maging sa mga mensaheng limitado lamang namin dalawa ang nakakaalam. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang makaramdam ng bigat sa aking dibdib. Alam kong mali ito. Alam kong may mga tao kaming nasasaktan. Pero sa tuwing magkasama kami ni Adrian, tila ba naglalaho ang lahat ng alinlangan at pangamba. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw sa trabaho, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Adrian. "Kita tayo sa dati nating lugar," ang sabi niya. Agad akong nagmadali tungo sa aming tagpuan, isang maliit na kafe sa gilid ng lungsod kung saan kami unang nagkita at nagkapalagayan ng loob. Pagdating ko roon, nakita ko agad si Adrian. Nakaupo siya sa isang sulok. May hawak na tasa ng kape at tila malalim ang iniisip. Nang makita niya ako, ngumiti siya ng pagod, ngunit puno ng saya. Umupo ako sa kanyang harapan at agad akong sinalubong ng mainit na yakap. Sa mga sandaling iyon, dama ko ang kanyang pangungulila at alam kong ganun din ang nararamdaman niya. "Renzo," bungad niya, "hindi ko na alam kung hanggang kailan natin kayang itago ito. Mahal kita, pero ayokong masaktan ang pamilya natin." Napabuntong hininga ko. "Adrian, alam ko, pareho tayong may mga responsibilidad. Pero bawat oras na kasama kita, mas lalo kong nararamdaman na ikaw ang gusto kong makasama." Sandaling namayani ang katahimikan sa amin. Tanging ang mahina at mahinhing tunog ng mga kutsara't tinidor mula sa ibang mga parokyano ang maririnig. Ramdam ko ang kabog ng aking dibdib at alam kong pareho kami ng nararamdaman. "Meron akong sasabihin sa'yo." Patuloy ni Adrian, binasag ang katahimikan. "May offer kasi sa akin na lumipat ng ibang bansa para sa trabaho. Isang malaking oportunidad, Renzo. Pero hindi ko alam kung tatanggapin ko." Nabigla ako sa kanyang sinabi. Bigla akong nakaramdam ng takot. "Anong ibig mong sabihin? Kailan mo pa nalaman ito?" Tanong ko, pilit na itinatago ang pag-aalala sa aking boses. "Matagal na," sagot niya. "Pero hindi ko agad sinabi sa'yo kasi hindi ko pa sigurado kung ano ang gagawin ko. Ayokong basta ka nalang iwan." Parang biglang bumagsak ang lahat ng daladala kong mundo. Ang posibilidad na hindi na kami magkikita ni Adrian ay isang bagay na hindi ko kayang harapin. Pero sa kabila ng lahat, alam kong ito ang tamang gawin. Kailangan niyang ituloy ang kanyang mga pangarap. Kahit na ang kapalit nito ay ang aming relasyon. "Adrian, kung ito ang makakabuti para sa'yo, susuportahan kita. Hindi kita pipigilan," sagot ko, kahit na ang bawat salita ay tila isang patalim na humihiwa sa aking puso. Napatingin siya sa akin, puno ng pasasalamat ang kanyang mga mata. "Salamat, Renzo. Alam kong may hirap ito, pero kailangan nating harapin." Hindi ko napigilan ng mga luha na pumatak mula sa aking mga mata. Agad niyang dinampian ng kamay ang aking pisngi. Pinahid ang mga luhang iyon. "Mahal kita," bulong niya, puno ng sinseridad. "Mahal din kita," sagot ko. At sa mga sandaling iyon, alam kong ito na marahil ang isa sa mga huling pagkakataon na maririnig ko ito mula sa kanya. Nang kami maghiwalay ng gabing iyon, dama ko ang bigat ng kanyang desisyon. Ngunit sa likod ng lahat, may bahagi sa akin
na umaasang baka sakaling magbago pa ang lahat. Kinabukasan, nagising ako sa tunog ng aking telepono. Isang tawag mula kay Mia, ang aking asawa. Renzo, may kailangan tayong pag-usapan. Umuwi ka agad pagkatapos ng trabaho. Seryoso niyang sabi. Bigla akong kinabahan. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa aming tahanan. Ngunit sa kabila ng lahat, kailangan kong harapin ito. Sa pagpasok ko sa opisina, tila napakabagal ng oras. Ang bawat minuto'y parang oras ang itinagal. Nang matapos ang araw, agad akong umuwi. At sa pagpasok ko sa aming bahay, bumungad sa akin si Mia, may hawak na envelope. Renzo! Bungad niya. Nanginginig ang kanyang boses. May dumating na sulat para sa'yo kanina. Hindi ko sinasadyang mabuksan. Kinuha ko ang envelope mula sa kanyang kamay at doon ko nakita ang pangalan ng kumpanya kung saan nag-apply si Adrian para sa trabaho sa ibang bansa. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag kay Mia ang lahat ng ito. Ngunit alam kong ito na ang simula ng pagkakaroon ng masalimuot na pagbabago sa aming mga buhay. Huminga ako ng malalim habang nakaupo sa gilid ng kama. Ang mga ilaw mula sa kalsada sa labas ng hotel ay naglalaro sa kisame. Nagpapasiklab ng mga alaala ng mga sandaling pinagsaluhan namin ni Adrian. Ang bawat hakbang na ginawa ko patungo sa kwarto na ito ay puno ng pag-aalinlangan at pagnanasa. Dalawang damdaming matagal kong sinikap na pag-ayusin. Renzo? Tawag ni Adrian. Ang boses niya ay tila musika na umaagos sa aking isipan. Lumingon ako at nakita ko siyang nakatayo sa may bintana, nakatanaw sa labas. Ang kanyang silweta ay tila isang estatwa ng mga alaala at pangarap na sinubukan naming itago sa lilim ng aming mga kasal. Anong iniisip mo? Tanong ko, kahit alam kong pareho naming alam ang sagot. Ikaw, Anya, na may ngiting puno ng pighati at pag-asa. Ikaw at kung paano natin napunta sa ganitong sitwasyon. Lumapit ako sa kanya at naramdaman ko ang init ng kanyang katawan habang magkatabi kaming nakatayo. Sa mga sandaling kong ganito, madalas kong iniisip kung paano ang isang bagay na tila mali sa lahat ng antas ay nagiging tanging tama namin. Alam kong mali ito, sabi ko, pabulong na para bang may makakarinig. Pero hindi ko mapigilang hindi bumalik sa'yo. Pareho tayo, sagot ni Adrian, inilagay ang kanyang kamay sa ibabaw ng akin. Pero ano nga bang magagawa natin? Tadhana na yata ang nagdala sa atin dito. Napabuntong hininga ako. Ang mga salita niya ay may bigat na tila tumutulak sa akin pabalik sa realidad. Mayroon kaming kanya-kanyang pamilya, mga anak na umaasa, at mga asawang nagtitiwala. Pero paano nga ba namin isasantabi ang nararamdaman namin para sa isa't isa? Bakit hindi natin subukang? Nag-aalangan kong simulan, ngunit pinutol niya ang aking sasabihin. Huwag, putol ni Adrian. Alam nating dalawa na walang madaling paraan para rito. Sa kabila ng lahat, hindi ko magawang magalit sa kanya. Ang pag-ibig na ito ay may kakaibang pag-unawa. Isang uri ng pag-ibig na kahit hindi mo napili, ay hindi mo kayang talikuran. Ang mga sandaling tulad nito ay tila isang guwang na napupuno lamang sa tuwing kami magkasama. Renzo, biglang usal ni Adrian na may pagbabago sa tono ng kanyang boses. May kailangan akong sabihin sa'yo. Naramdaman ko ang pagigting sa paligid. Ang mga salita niya ay may dalang misteryo at bigat. Ano yon? Tanong ko, pilit na pinapanatili ang kalmadong anyo. May tumawag sa akin kanina. Simula niya. At nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. May nakakita sa atin noong huling beses tayong nagkita. Parang may malamig na hangin na dumampi sa aking batok. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na humiwa sa aking konsensya. Sino? Tanong ko. Halos hindi ko na marinig ang sarili kong boses. Isang kaibigan ko, sagot ni Adrian.
Hindi ko alam kung kanino siya nagsabi, pero natatakot ako, Renzo. Paano kung malaman ng mga asawa natin? Naramdaman ko ang pagyanig ng aking dibdib. Ang takot na matagal ko nang pinipigilan ay biglang bumuhos. Alam naming pareho na ang aming relasyon ay parang bahay na gawa sa buhangin. Kahit gaano pa man ito katatag sa tingin, isang alon lang ang kailangan para ito'y gumuho. Anong gagawin natin? Tanong ko, ang aking isip ay naguguluhan sa mga posibleng mangyari. Hindi ko alam, tugon ni Adrian, pero kailangan nating maghanda. Kailangan nating pag-isipan kung paano natin haharapin ito. Hindi ko alam kung paano siya nagawa pa ring maging kalmado sa ganitong sitwasyon. Pero iyon ang isang bagay na laging humahanga ako sa kanya. Siya ang tipo ng tao na kahit sa gitna ng bagyo ay nagagawa pa ring maging matatag. Ngunit bago ko pa maiproseso ang lahat ng ito, narinig naming parehong may kumatok sa pintuan. Agad kaming nagkatinginan. Pagkabigla at takot ang bumalot sa aming mga mata. "Sino yan?" tanong ko. Pilit na pinapanatili ang aking boses na walang bahid ng kaba. "Room service?" sagot ng isang boses mula sa labas. Napatingin ako kay Adrian at nakita ko ang bahagyang paglingap ng kanyang mga mata. Tumango siya at sininyasan akong buksan ang pinto. Ngunit sa likod ng aking isip, isang katanungan ang patuloy na umaaligid. Paano kung hindi nga lang ito simpleng room service? Habang binubuksan ko ang pinto, ang tibok ng puso ko ay tila tambol na bumabayo sa aking dibdib. Sa pag-apaw ng liwanag mula sa hallway, ang silweta ng isang tao ay lumitaw. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, isang pamilyar na boses ang narinig ko. "Renzo?" tanong ng boses, puno ng pagtataka at pagkagulat. At doon, habang nakatayo sa pintuan, nakita ko ang isang mukha na hindi ko inaasahang makikita sa ganitong sitwasyon, ang aking asawa.